Mga iyak ng bata, pag-iri ng isang ina at gamit sa ospital. Ito ang mga kadalasang naririnig at nakikita ni Marichi noong siya ay nagtatrabaho pa lamang sa ospital. Paano nga ba na ang isang midwife ay naging isang magsasaka? Ako po si Marichi Castillo ng Maui Delphine Albano Isabela, 59 years old. Bago po ako nag-farmer, ako po ay isang midwife at nagtrabaho po ako bilang midwife sa Rural Health Unit ng Delphine Albano Isabela. Bali, ang trabaho po namin noon ay inaalagaan po namin ang isang nanay mula po sa kanyang pagbubuntis hanggang mga anak siya at hanggang lumalaki na po yung kanyang anak. Kasi po yung item ko noon sa RHU is contractual kami po sa national contractual po kami noon. So that time, yun nga po yung yung time na na-devolve ang DOH sa local government unit. Kinukuha naman na po kami ni Mayor noon, pinatawag kami kaya na ang akala namin is ma-absorb kami ng national. So kala ko noon kamalian ko yon, pero yun pala yung meron din talagang plano ang Panginoon para sa lahat ng bagay. Dahil sa lumalaking mga gastusin sa kanilang tahanan at ang kanyang mga anak ay nagsisikolehiyo na, sinubukan ni Marichi na magtrabaho sa ibang bansa. Kahit mahirap ang lumayo para lang sa seguridad ng gastusin ng aking anak sa kolehiyo, lumayo na lang po ako. Tumagal siya ng 5 taon sa ibang bansa at nang makatapos ang kanyang mga anak, umuwi na siya ng Pilipinas. Ang unang tanim po namin dito noon is mais. Kami yung unang nagtanim dito ng mais. Hanggang meron ding nagtanim ng ibang farmer dito na gumaya sa amin. Habang nagtatanim po kami ng gulay dyan, nag-umpisa kami ng tatanim ng mga gulay at mga punong kahoy, ng mga fruit-bearing trees. Tinawag po kami ng OWA. Dahil nga OFW ako, nagtawag sila ng training. Pinadala kami ng training doon sa ATI ng Rice-Based Organic Agriculture. Doon nagsimula yung aking pagpangarap para ma-develop yung farm namin. Mahirap man yung pa-accredit, pero sa awa ng Panginoon at nagawan po ng paraan para ma-comply lahat yung mga requirements. Member na po ako ng PGS Santa Maria at pinaprocess na namin yung pinaprocess na po namin yung accreditation for organic agriculture. Pati rin po yung mga manure ng aming mga small ruminants at saka yung mga poultry at ng aming pinaprocess na rin namin for organic fertilizer. Alagang asola, naalagaan ko po ito, pinapakain din namin sa aming alagang baboy. Nagpro-produce na kami ng organic concoction and extracts na siyang ina-apply namin po dito sa aming pananim. Pinapractice na rin namin dito sa farm ang no burning policy po. Hindi po kami nagbo-burn ng mga crop residues, kundi kinokollect po namin yan para i-process namin ulit po para magiging organic fertilizer. Ito ang aming vermicomposting. Ito yung mga kitchen waste namin. Dito na namin nilalagay para may pagkain yung mga uod po. Pag gumagawa kami ng mga concoctions, di ba, binabattle namin pag-harvest. Ang dami naming nagagamit na mga battles. Baka susunugin lang o di makaka-apekto dyan sa ating environment. So sabi ko, ire-reuse na lang natin ito. Dahil sa kanyang kahusayan, marami siyang sinalihang mga organisasyon sa kanilang barangay. Ang buhay ko po noong isa akong midwife, ang inaalagaan po namin noon is yung buhay ng isang tao from womb to tomb. At dito naman po ngayon sa agriculture, masayang-masaya na pa rin po ako kasi hindi na lang po yung health ng isang tao,
through sa pagbibigay ng pangangailangan nila ng mga gamot, ganon, kundi binibigay pa rin namin yung kagandahan ng buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pagproproduce ng safe na pagkain para sa kanila. Isa si Marichi sa mga kababaihan sa kanayunan ng Rehiyon 2 na nagpapatunay na ang pagsasaka ay isang propesyon, isang kabuhayan at isang landas tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Ako po si Marichi H. Castillo, Outstanding Rural Women ng Cagayan Valley Region.